Paano nga ba i-share ang internet connection ng EUT VPN sa other devices? Bago ang lahat ay gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng nag-likes, nag-share, nag-view ng aking first video at nag-subscribe sa aking YouTube channel. At kahit hindi tayo sikat, syempre meron tayong pa-shoutout. Yan, shoutout sa inyong lahat. At remind ko lang na yung subscribe button at yung hit notification bell ay libre lang po yun, kaya huwag kayong mag-atubili na ito'y pindutin. At madagdag ko lang pala sa aking first video na yung nakasubscribe tayo sa TU50 promo na 10 days promo, at bawat araw ay meron tayong 2 gig na data per day. Base sa aking nabasa sa latest info na hindi naman pala siya 2 gig yung makukuha natin doon. Ang data limit talaga pala niya ay 1.5 gig. Pero sulit pa rin naman, di ba? Dahil 5 pesos ay meron tayong 1.5 gig sa isang araw. Kasi maaring dati, kasi kaya ako na nasabi yon dahil sa experience ko na minsan nga umabot ako ng 2 plus 2.7, hindi naman na bablock ng aking SIM. Pero dahil nga para hindi mablock ng ating SIM, para safe na rin, gawin na lang natin pong 1.5 gig. At sana ay gawin nyo pong limit yan para hindi po mablock ang inyong SIM. At discuss ko nga yung ating topic, paano natin ma-share ang internet connection galing sa EUT VPN application sa ibang devices. So, maaaring yung iba sa inyo ay nag-try na kung paano ito ma-share at tinonect nyo through hotspot, at ang nangyari ay hindi sila nakakonect. So, ano pong reason nito? Ang reason po kasi dito ay yung dahil sa IP address. No, kasi kung di nyo po alam, yung bawat cellphone natin, pag kumukonect yan sa internet, bawat cellphone kasi natin at devices na bawat laptop, tablet, iPad, lahat ng yan ng mga kumukonect sa internet, meron pong yung mga unique o iba-ibang mga IP address. So, ang IP address, isipin nyo na lang po, from the word na address, no? Parang bahay nyo lang, may magpapadala sa inyo na sulat. So, kailangan ng address para makarating sa inyo ng tama. Halimbawa, itong mga phone na gamit natin, meron kanya-kanyang IP address. Once na mag-download kayo, para makarating sa inyo ng tama yung data, papadala sa inyo. So, makikita yun ng internet sa pamamagitan ng IP address. No, kaya kailangan ng IP address. So, iba-iba tayo ng IP address bawat devices na kumukonect sa internet. At once na nag-share kayo through hotspot, yung gamit yung internet ay yung EUT VPN, ay hindi nakaka-connect yung ibang devices. So, anong problema dito? Dahil hindi naman na-recognize ng EUT VPN server yung ibang devices na yon. So, for example, ako, itong unit na gamit ko, Cherry Mobile Cosmos 3, no? Gusto ko halimbawa i-share sa iba yung internet na to. Kailangan lahat ng pagko-connect sa akin dapat ma-recognize ng EUT VPN server na same ng IP address nitong Cosmos 3. Kasi nga, nandito nga naka-install yung EUT VPN application. Kaya ito lang yung nare-recognize na cellphone. Dahil tong IP address na tong cellphone na to, yun lang ang mayroong application ng EUT VPN. So, dapat lahat ng ko-connect, para ma-resolve natin yun, lahat ng ko-connect dito sa Cherry Mobile Cosmos 3 dapat maging same ng IP address itong Cherry Mobile Cosmos 3. So, paano natin gagawin yon? Isimple lang naman. Mag-i-install lang tayo ng isang application na ang pangalan ay Proxy Server. Ito po siya, Proxy Server. Yan. Dito, papakita ko sa inyo kung paano siya i-set up para magamit natin. Yan. Dito, click nyo lang unang-una yung add. Yan. Proxy Server. Yan. Dito, sundan nyo na lang yung aking gagawin. Pakita ko lang dito. Pero dito, kahit anong lang nilagay nyo dyan, lagay ko lang dito Francis TV Pilipinas. Yan. Tapos dito, yung lalagay natin ay 4 na 9. Yan. Tapos dito naman sa rules. Bato, settings kanina. Ito naman rules. Sa rules naman, lalagyan naman natin dito. Ito, click lang natin yung add. Tapos, lagay natin dito ay 192.168. Tapos, sa forward to host, gagawin natin 27.0.0.1. Forward to port, gawin natin 1080. Yan. Tapos, back lang natin. Yan, save settings lang natin.
back natin, then save settings. So anong gagawin nitong proxy server nito? Ang mangyayari dito, lahat ng ko-connect dito sa Cherry Mobile Cosmos 3 na kung saan nandito nga yung EUT VPN application na ito nga yung kumukonect sa EUT VPN server, lahat ng ko-connect dito ay hindi ko-connect didirekta doon sa EUT VPN server. Didirekta siya dito sa ating proxy server na ginawa. So parang itong proxy server, ito yung mag-a-act as middleman. So bago siya kumonect sa EUT VPN server, lahat ng other devices na ko-connect nyo dito, didiretso siya dito sa proxy server. At itong proxy server, ang didiretso dun sa EUT VPN server na ano ang gamit na IP address? Yung IP address ng ibang devices? Hindi. Yung IP address nitong Cherry Mobile Cosmos 3. So, any activity ng lahat ng mga other devices na kinonect nyo dito ay mare-recognize na dahil nga hindi naman yung IP address nila yung makikita ng EUT VPN server, kundi ito pa ring Cherry Mobile Cosmos 3. So, paano ba natin setup to? Yun na nga, na-setup na natin. Basta ang gagawin na natin dito, pagkakasunod-sunod, una, para makapag-share tayo ng internet connection, una, na-setup na natin yan. Gagawin natin dyan, i-run lang natin. Yun ba yung add, tas may pangalawa niya, may start, yan, start lang natin, tas yes. Tapos, open nyo lang yung hotspot, tapos data, tapos punta doon sa EUT VPN server, sa EUT VPN. Yan, nakakonect na tayo. So, dito, connect lang natin. Yan, nakita natin, kumukonect na. Yan, once na-connect na yan, basta ganun lang gagawin nyo. Ang una, ito, i-run nyo lang to by pressing start. Tapos dito naman, yung hotspot, i-on nyo lang. Tapos yung enable data. And then, connect na tayo sa EUT VPN server. So, pag na-setup na yan, lahat ng kukonek dito ay good to go na yun. Kumbaga, pwede na sila maka-access sa internet. So, ngayon, pakita ko naman sa inyo kung paano natin i-configure naman sa other devices para makakonect sa EUT VPN server. So, dito papakita ko kung paano siya i-connect doon sa Cherry Mobile Cosmos 3. So, yung pag-connect natin, hindi yung parang normal na pag-connect lang sa Wi-Fi, no? Meron tayong konting configure yung sa proxy port niya, tsaka yung sa proxy hostname. So, pakita ko sa inyo. Punta tayo muna sa settings. Punta tayo sa Wi-Fi. Yan, pagdating sa Wi-Fi, yan, nakita natin yung Cherry Mobile Cosmos 3. Siyempre, click natin yan. Lagyan natin siyempre yung password. Lagyan nyo lang po pag nanghingi ng password. Tapos, ito po, hanapin nyo po dito, sa option na dito, na paglagay nyo ng pag-connect dito sa Wi-Fi, yung advanced. Hanapin nyo po yung proxy. Ito pong proxy. Yan, proxy po na yan. So, gagawin dyan, imbis na nan, gagawin nyo siyang manual. So, manual tayo mag-i-input ng proxy hostname. Dito po sa proxy hostname, lagyan natin 192.168.43.1. Tapos sa proxy port, lalagyan natin 9999. So, next lang natin. Tapos, save natin. Yan, tapos, connect na tayo. Yan. So, nakita natin connected. So, try natin kung meron talagang internet. So, connect tayo. Punta tayo sa Google Chrome. Yan. Search lang natin. Halimbawa, YouTube. Yan. So, nakita natin na connect na tayo sa internet. No? Yan. Ito ko sa inyo. YouTube. Yan. Dito naman po, pakita ko sa inyo kung paano naman siya i-configure sa ating mga laptop, no? Kaya kahit desktop, basta mayroong Wi-Fi connection. So, una gawin nyo lang po, punta lang kayo dito sa start menu. Yan, sa may Windows icon. Click nyo lang po yan. Tapos, lagay nyo lang po proxy. Yan. Pag lumabas na po yung configure proxy server, pagka-type nyo lang ng proxy, yan, click nyo lang po yan. Tapos dito po lalabas yung LAN settings. Yan o, sa baba, LAN settings. Click nyo lang po yan. Yan. Tapos dito kasi sa akin, na-setup ko na to.
So sa inyo po, malamang sa una, ganyan pa lang po yan. Kumbaga ganyan po yung nakalagay. Tapos dito wala nakalagay na proxy, to address tsaka port. So kayo, gagawin nyo lang po ay click nyo lang yung checkbox na yan. Tapos lagay nyo lang po yan, 192.168.43.1 tapos 9999. Tapos okay nyo lang po yan. Tapos yun, tapos okay. Yan. So yun na po yun. Tapos pero halimbawa, kayo po ay gumagamit ng Windows 8 or Windows 10. So, dito lang rin kayo pupunta. So, click nyo lang po itong start menu ng Windows icon. Lagay nyo lang rin po proxy. Tapos, may lalabas po dyan na proxy settings. Click nyo lang po yun. Tapos, hanapin nyo lang po dun yung proxy server. Tapos, i-configure nyo lang rin po yung proxy hostname. Gawin nyo lang 192.168.43.1. Tapos, yung proxy port nya, gagawin nyo lang pong 9999. So, yun na po yun. Pag kumunik na tayo sa Cherry Mobile Cosmos 3, makakonect na po tayo sa internet. Since na-configure na po natin yun, ay connect na po tayo sa Wi-Fi connection. Doon nga po sa hotspot ng Cherry Mobile Cosmos 3. Yan, connect na po tayo dyan. Yan. So, nakita po natin, connected na. So, try naman natin kung makakonect na talaga tayo sa ating internet. Yan, so try naman tayo kung makakonect na talaga tayo sa internet. So, open lang tayo ng Google Chrome. Then, type natin YouTube, halimbawa. Yan. So, nakita natin ay nakakonect na tayo sa internet. So, ganun lang po siya i-set up sa ating mga laptop, sa ating mga computers or desktop. So, bago matapos ang video na ito, sagutin ko lang yung mga possible question na inyong itanong. Kailangan po ba nakaroot ang aking cellphone? Hindi po, no? Okay lang kahit hindi nakaroot ang inyong phone. At madagdagan ba ng 1.5 gig pag ikinonect ko yung other devices kagaya ng halimbawa yung Samsung o yung ibang device na kinonect natin? Magkakaroon ba ng 1.5 gig na dagdag? Wala po. So lahat ng i-connect nyo dito, i-add lang lahat yun. At pag nakabukay ng 1.5 gig, doon na yun, yung pinaka-limit natin. Kaya mas maganda ay mag-install na lang kayo sa other phone. And then another question, pwede ba ito sa lahat ng VPN? Yes, pwede sa lahat ng VPN. So kagaya ng PC phone, yung HTTP injector, pwede naman po natin itong ma-i-apply. No, yan lang po sa aking video na ito at sana ay mayroon kayo natutunan. Kung meron kayong natutunan, siguro deserve ko naman po ang inyong subscription. Kaya pakisubscribe na lang po ang aking channel. Libre naman po ito. So yun lang po sa video na ito. Maraming salamat po sa inyo.